Magandang hapon po sa inyo lahat. Kami po ay dito po sa Pilipinas, kami po ay nakikiramay sa pagpanaw ni Atilita. Sa hapong ito, nais kong magbahagi ng salita ng Panginoon at ang mensaheng aking pong nais iparating ituro ay hindi na po para kay Atilita, kundi para na po sa ating lahat na nabubuhay pa. So, mayroon po akong 4 na gusto kong sabihin sa inyo ngayong hapon. Ito po yung nakalagay lahat sa Biblia. Hindi ko po ito outline, pero ito po ang talagang preaching ng maraming mga kapastoran, lalo na sa ganitong pagkakataon. Pinili ko na ito ang sabihin ko sa inyo. Bakit? Sapagkat lahat po ito ay totoo. Ibig sabihin ng totoo, ito po ay mangyayari sa inyo at mangyayari sa akin at mangyayari po sa ating lahat. So, sa una pong pag-aaral natin na salita ng Panginoon, unang-una, life is short. Ang buhay ay maigsi. Tama ho ba? Ang buhay ay maigsi. Kahit na ano pa ang gawin mo, life is short. James chapter 4 verse 14. Sa Bible po, James chapter 4 verse 14, nakalagay dyan, hindi mo alam ang mangyayari sa kinabukasan. Dahil kung alam mo ang mangyayari, wow, talo mo pa ang genie pag alam mo ang mangyayari sa iyo kinabukasan. Kayo, mga kapatid na nakikinig, alam nyo ba ang mangyayari sa iyo bukas? Hindi. Hindi mo nga alam kung ano ang mangyayari after 1 hour. Tama po ba? Hindi mo alam kung matutulog ka mamayang gabi, kung magigising ka bukas. Hindi natin alam. Kaya nga nakalagay, life is what? Short. Umabot ka man ng 100 taon, pero what is 100? Life is short. Mamamatay ka 100 taon, life is still short. Hindi nyo ba alam na pinuntahan na ng Diyos kung ilan lamang ang buhay ng tao? Alam lahat natin, ang sabi po ng Biblia, ang buhay ng tao ay 70 taon lamang, 70 years old. Kaya pag umabot ka ng 80 years old, aba, kota ka na. Wala ka nang masasabi niyan sa Panginoon. Nag-80 ka na Di ba? Pero alam nyo ba, mga kapatid, nung kasagsagan ng pandemic, kung ilan ang namatay sa Pilipinas, karamihan ng mga namatay nung pandemic, wala pang 60 years old Ano po ang ipinapahiwatig natin dito? Life is short. Tingnan natin sa Biblia para maniwala tayo sa Bible. Kaya lang yung iba, hindi naman nagbabasa ng Bible Alam niyo mga kapatid, ang Biblia, ito ang buhay namin. Araw-araw, hindi kami mabubuhay kung wala itong Biblia. Kahit na anong tulong ang ginagawa namin, hindi para sa sarili namin, kundi sa Biblia. Kaya yung unang-una, number 1, life is short. Maiksi lang ang buhay. James chapter 4 verse 14. Babasahin ko po ulit sa inyo upang mas maintindihan natin. Sinasabi dito, hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Ano ba ang buhay mo? Ang sabi ng Biblia, ito raw ay parang singaw. It is even a vapor. Singaw na nagpapakita ng kaunting panahon, subalit mamaya-maya lang ay wala na. Lahat tayo siguro nakaranas nung bata pa tayo, naglalaro tayo ng bula. Ang gandang tignan yan, di ba? Lalo na kapag pinapalipad mo na sa ere, di ba? Pag nasisinaga ng araw, nag-iiba-iba ang kulay, pero wala pang 3 segundo. Wala na. Ganun ang buhay ng tao.
May nagalit nga sa akin eh. Sabi nga naman sa akin eh, "Oy pastor, mamamatay ka rin." Sabi ko sa kanya, una-una lang yan. Di ba? Life is short. Number 2, death is sure. Sigurado ang kamatayan. Tama, mali? Sigurado. Nasa Bible lahat ito, mga kapatid. Hebrews chapter 9 verse 27. And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Appointment po pala ang kamatayan. Pero ito ang appointment na hindi mo inilalagay sa diary mo. Tama? Hindi mo ilalagay sa diary mo na sasabihin mo, bukas kakatagpuin ko ang kamatayan. Walang magsasabi niyan. Okay, bukas ng umaga, alas 9, ibuburol na ako. Kayo, kaya niyo bang sabihin yan? Hindi. Kaya nga number 1 life is short. Second, death is sure. Una, maiksi lang ang buhay. Pangalawa, ang kamatayan ay sigurado. Bible lang nagsasabi, mga kapatid yan. Hindi po ang sino mang tao. Hindi ito history book ang nagsasabi. Hindi ito educational book ang nagsasabi. Bible. Life is short. Death is sure. Pangatlo, sin is the cause. Kasalanan ang dahilan, kaya ang tao ay humahantong sa kamatayan. Naniniwala ba kayo doon? Sino makakapagsabi niya sa atin ngayon na sasabihin mo, "Pastor, hindi ako makasalanan." Di wow, matatakot akong lapitan ka. Wala kang kasalanan eh. Bakit? Kasi nga tumutulong daw sa kapwa. Nagbibigay daw sa kapwa. Meron nga isang tao sa aming church nagsabi sa akin ng ganyan wala daw siyang kasalanan. Kaya sabi ko sa kanya, "Brad, nangangailangan ka ba ng awa ng Diyos? Kailangan mo ba ng awa ng Diyos? Do you need the mercy of God?" Alam mo, sabi niya, "Siyempre naman, Pastor. Yes, naniniwala ako." Ngayon, if you are not a sinner, why would you need God's mercy? Hindi siya nakasagot. Kung hindi ka makasalanan, bakit mo kailangan awa ng Diyos? Tama po ba? O tanong ko sa inyo, kailangan nyo ba awa ng Diyos? Yes. Bakit? Makasalanan tayo Aminin natin na tayo makasalanan. Ako, inaamin ko, makasalanan ako. Bakit? Sin is the cause. Nakalagay saan yun? Romans chapter 5 verse 12. Anong sabi? Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. All have sinned. Tama po ang Biblia. Sabi doon sa Romans 6:23, yung unang-unang statement lang, ano sabi diyan? For the wages of sin is what? Death. Sa wikang Tagalog, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nais kong sabihin sa inyo, kung ayaw mong maniwalang makasalanan ka, pumunta ka sa simenteryo, lalo na dito sa Pilipinas. Magdala ka ng metro. Sukatin mo ang bawat nicho dyan. May maliit, may malaki, at merong mas malaki. Sabi nga nila, isang dakot na lupa lang. Totoo yun, kapag kinremate ka, kahit gaano ka kalaki, kapag ikaw ay namatay at kinremate, pwede mong ilagay yung katawan ng taong kinremate sa kamay mo. Bakit po? Kasi 3/4 ng katawan mo tubig Kahit gaano ka pa kalaki, kahit 500 pounds ka pa o 50 pounds ka pa, kapag ikaw ay namatay at sinunog, isang dakot na lupa ka lamang. Babalik ka sa alabok na pinanggalingan mo.
Kaya makikita nyo rito mga kapatid, bakit namamatay ang tao? Bakit maiksi ang buhay? Bakit po? Sapagkat sa kasalanan, kahit hindi mo akalain, mamamatay ka. Di ba? Totoo? Life is short. Sinabi ng Bible. Second, death is sure. Sinabi ng Bible. Pangatlo, sin is the cause. Ngayon, tanong, gusto nyo ba ng remedyo? Kung gusto nyo ng remedyo, sino rito gustong mamatay? Wala? Taas ang kamay. Alam mo, kahit na magaling ka pang tao, kahit mayaman ka pang tao, kahit marami kang pera, lalo na yung maraming pera, lalong ayaw niyang mamatay. Bakit? Ang dami niyang maiiwan eh. Tama po ba? Mayroong mga taong gusto mabuhay, ayaw mamatay, gusto mamatay, ayaw namang mabuhay. Pero alam niyo mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, may mga taong ganyan, mga kapatid. I would like to tell you this. And let me tell you, maging handa po tayo. Amen? Maging handa po tayo. Because death will come. Whether you like it or not. Why? Because we're seated. Why? Because death is sure. Why? Because life is short. But then, the Bible give us to cure. Bible, salita ng Panginoon. Diba? Ito ang gamot. Ano ang gamot mga kapatid? Relihiyon ba ang gamot? Hindi po. Sino ang binago ng relihiyon? Meron ba? Lahat may relihiyon. Pero kahit kailan, gusto kong sabihin sa inyo, hindi nagbabago ang buhay ng tao ang relihiyon. Di ko na kailangan banggitin ang mga bisyo natin. Ang ibig sabihin lamang nito mga kapatid, religious that change a man. Pangalawa, pera. May nabago bang tao ng pera? Pinatino ba ng pera ang tao? Sige nga, kayo. Mayroon na bang nagsabi sa inyo na tao na sinasabi niya, alam mo, nung nagkaroon ako ng pera, tumino ako. Meron na bang tao nagsabi niyan? Mga kapatid, yung pera mo, babaguhin ang kulay ng buhok mo. Yung pera mo, paglilipat-lipatin lang ang kilay mo. Yung pera mo, pakikinisin lang ang mukha mo, pero mamamatay ka rin. Tama po ba? At kapag namatay ka, kahit isang kusing, hindi mo madadala sa libingan mo. Totoo hindi. Walang anuman sa mundong ito ang kayang baguhin ang buhay ng tao. Walang anuman sa mundong ito kayang patinuin ang tao. Hindi ang pulis o anumang mga bagay. Sino lamang? Number 1, life is short. Pangalawa, death is sure. Pangatlo, sin is the cause. Pang-apat at panghuli, Christ is the cure. Si Kristo ang nagpapagaling, hindi po si pastor. Ang itinuturo ng Bible, isa lang, ang Panginoong Jesucristo. Christ is the cure. Nakalagay yan sa Bible eh. John 3:16. Alam niyo yan. Ano sabi niya dyan? For God so loved the world. Diba? Christ is the cure. Hindi kailangan ni Kristo ang tulong mo para mapagaling ka niya. Kailangan ba ng doktor ang tulong nyo kapag nagre-reseta siya ng gamot? No. Ang kailangan mo lang gawin, inumin ang gamot. Tama?
wala kang ibang gagawin kundi inumin mo lang yung gamot. Hindi kailangan ng Diyos ang tulong mo para ikaw ay maligtas sa iyong mga kasalanan. Hindi kailangan ng Diyos ang tulong ng relihiyon para ikaw ay maligtas sa kasalanan. Bakit? Sapagkat sapat na ang Panginoong Hesukristo. Jesus Christ is enough. You do not need everything else. Ang kailangan lang ang Panginoon, tanggapin mo siya sa puso mo. Hindi niya kailangan ang tulong mo. Sin will always be there. And sin will control your life. And sin will make you as slave. Jesus Christ can set you free. Life is short. Second, death is sure. Siguradong kamatayan. Pangatlo, sin is the cause. At yung pang-apat, Christ is the cure. Si Jesucristo lamang ang gamot. At dahil sa apat na ito, life is short, death is sure, sin is the cause, Christ is the cure, and because of this, mga kapatid, inaanyayahan ko kayo na buksan ninyo ang inyong mga puso, tanggapin nyo ang Panginoon bilang sarili nyong tagapagligtas. Hindi mo masasabi kay Ate Lita na see you in heaven kung wala kang tunay na relasyon sa Panginoon. Dahil ang makakapunta lang sa kalangitan at makakapiling ng Panginoon yung taong nagbukas ng kanilang puso at tinanggap ang Panginoon bilang sarili nilang tagapagligtas. Get the cure. Tama po ba ako? Tanggapin mo si Kristo sa buhay mo. Papasukin mo siya sa puso mo. At sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, baguhin mo ako. Hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Sigurado, kapag tayo ay binawian ng buhay ng Panginoon, kung nasan man si Ate Lita, tayo ay magkakasama-sama. Diba? Itong apat na to, sigurado po ito sa buhay natin. Life is short, death is sure, sin is the cause, and Christ is the cure. I want you to invite you today to open your heart to Jesus Christ, accept Him, your life as your Savior. I want to invite you today to open your heart to Jesus Christ, to accept Him into your life as your Savior. And the one who can change you right now, makikita mo ang kapangyarihan ng Panginoon kung paano siya gagawa at kikilos sa buhay natin. Lahat po tayo ay pumikit at yumuko. Very clear ang mensahe. Wala na kayong masasabi pa. Kaya nga sa hapong ito, papasukin mo ang Panginoon sa puso mo. Believe in what has been said. Life is short, death is sure, sin is the cause, Christ is the cure. Ang sabi po ng Romans chapter 10 verse 13, sabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo. Pag tinanggap mo siya sa buhay mo, ang sabi ng John chapter 1 verse 12, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Hindi ka lang anak ng Diyos ngayong hapong ito. Sa oras na to, naging anak ka ng Diyos. Yan ang ititik mo sa puso mo. Yan ang isaksak mo sa puso at isipan mo. Kilalanin at kailanman hindi magsisinungaling ang Diyos. Manampalataya ka na tinanggap mo siya sa puso mo, nagkaroon ka na ng personal na relasyon sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin Diyos,
Sa oras na ito, buksan mo ang aming mga puso. Tinatanggap ka namin bilang Panginoon at sarili namin tagapagligtas. Kumatok man ang kamatayan sa buhay namin at oras na to, nakakasiguro kami na kami ay papunta sa piling mo. At makikita namin yung aming po mga mahal sa buhay na nauna na sa amin. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming po nagawang kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po muli ay manalangin para po kay Ate Lita. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Aming Diyos na nasa langit, ang may akda ng buhay at kamatayan. Amin pong kinikilala na ikaw ang bukal na tunay ng kapayapaan at kaaliwan para sa mga nagtitiwala sa iyo. Ipagkaloob po ang iyong kaaliwan para sa amin po mga kapatid na namimigati dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay na si Ate Lita. Tulungan mo kaming lubusang magtiwala sa iyong kalooban para sa amin. Nang sa gayon, sa aming pagpanaw sa mundong ito, ay masumpungan naman namin sa iyo ang isang walang katapusan at maluwalhating tahanan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. Mamili tayo. Tissue po. Tira sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako tayo'y handog laban. Di ko ninain ako isila, nuri sa laban, dahil may buhat. Ligaya ko at ako ay pagkatao ay mayroon dala. Sinong may pag-ibig, sino nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmula, kundi ako umibig, kundi ko mabigyan halaga ang buhay ko handog. Ang buhay ko hirap sadya, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Ligaya ko at ako ay sila. Pagkatao ay mayroon na, sinong may pag-ibig, sino lang mamahal, kundi ang tao. Diyos ang
tinamula. Hindi ako umibig, hindi kong magbigyan halaga. Buhay ko hanto, buhay ko hirap sa Diyos. Kundi ako nagmamahal. Sino ako? Hindi ako nagmamahal. Halaga ang buhay ko hanto, ang buhay ko hirap sa Diyos. Hindi ako nagmamahal. Sino ko? Wish ko, Mami Lita.